Sumabog itong si Jose Alvarado sa kanilang laban kontra Phoenix Suns mga idol. Sa manipis na tulak lamang ni Williams ay nagalit siya, umalboroto at kanyang sinapak ito. Natamaan pa sa mukha itong si Williams. Usually kapag mayroong tumutulak sa iyo ay dapat na mataas yung tolerance mo, yung pasensya mo. Pero itong si Jose Alvarado, kahit na manipis lamang yon na tulak ay nagalit siya. At eto na nga. Nagalit naman itong Chicago Bulls sa ginawa ni Giannis sa pag-windmill niya sa kadahilan ng sila'y panalo na pero ginawa niya pa rin na maka-score. Kabilang po yan sa mga unwritten rules sa NBA na dapat na hindi ka na mag-score, di ba? Magpakitang gilas kasi malaking kahihiyan yan para bang nilulookdown mo ang iyong kalaban. Hindi naman yan bawal pero sa mga players unwritten rule yan na kapag mataas na yung score mo ay dapat na tumigil ka na, especially kung papatapos na yung laban. Huwag ka nang umiscore kasi parang lalo mo na lang iniinsulto ang iyong kalaban. Nagdumi na ang Cleveland Cavaliers noong nagdaang season pero ngayon sila ay nasa ikawalong posisyon. Nabigo silang panatilihin ang kanilang magandang record. Kapantay nila ang OKC Thunder pero ngayon iba na ang kapantay ng Thunder sa kanilang conference, ang Detroit Pistons na. Sa ngayon, mayroong rekomendasyon itong si John Wall sa Cleveland Cavaliers na dapat ay magkaroon sila ng malaking pagbabago sa kanilang kupunan, kung saan itong sina Garland at Mitchell ay hindi raw nababagay na, parang may something na sa dalawang ito. Samantalang si Jarrett Allen naman at Evan Mobley ay napaka-soft na raw para makasabay sa ibang mga big man. Sa nagdaang mga balita, ay mayroon nga rin mga lumalabas na mga impormasyon galing sa mga NBA insider na itong si Garland ay mas gugustuhin pa na mag-lead ng kanyang sariling kupunan. Ibig sabihin nun ay ayaw niyang mayroon siyang kahati sa Cavaliers kay Donovan Mitchell. May punto si John Wall pero sa ngayon ay mayroon pang chance ang Cavs na makapasok sa playoff at ating aabangan kung saan ba aabot ang Cavaliers sa playoff mga idol kung sakali man. Matunog naman sa ngayon ang mga balita patungkol kay Anthony Davis sa Golden State Warriors. Sa ngayon, maski ako man ay nagulat na ang Golden State Warriors ay interesadong makuha siya. Tila pipigain lang dito ng Golden State Warriors itong si Anthony Davis. Let's say 1 taon o 2 taon. Magdarasal at magbabasakali na siya'y healthy lamang kung siya'y available. Pero sa ngayon ay mukhang malabo rin tanggapin ng Dallas Mavericks ang kanilang asset sapagkat ayon din sa mga lumalabas sa ngayong mga chismis sa loob ng NBA ay hindi raw gusto ng Dallas Mavericks ang mga asset na ipapadala ng Golden State Warriors. Ibig sabihin nito ay maliit lamang po ang chance na matuloy itong si Anthony Davis sa Golden State Warriors. Siyempre, kung mas maganda rin po ang ibang offer ng ibang kupunan, doon talaga papabor ang Dallas Mavericks. Marami ang hindi sang-ayon dito. Siyempre si Anthony Davis ay puro na sa injury. Kaya para mismo sa mga majority ng mga Warriors fans ay huwag nilang mag-trade para kay AD.